Una sa lahat. News 5 exclusive, riding in tandem, magka-tandem din sa pang-hold up. Sa pool sa video, kung paano nila hinalang ang biktima, saka saplitang kinuha ang dala nitong pera. Isang kotse naman ang huminto sa lugar at humabol sa mga kawatan. Ang ending ng krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte at Mayor Leni Robredo, malalim daw ang pagkakaibigan ayon kay Antonio Trillanes IV. Si Leni ayaw nga raw ipa-ICC si dating Pangulong Duterte. Senado handa ng talakayin bukas ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Habang ilang grupo gustong pigilan ng Senado na aksyonan agad ang impeachment. Mahigit 1 bilyong pisong ipon ng GSIS members pinang-invest umano sa online gambling. Pensyon, posible raw maapektuhan. Mga pagsabog na narinig sa Palawan galing sa rocket launch ng China. Pilipinong supporter umano ng teroristang ISIS inaresto sa Amerika. At sa Frontline Showbiz, BTS Jungkook spotted kasama si Charlie Puth. Magkukulab ba ulit? Ayaw raw ni Naga City Mayor Leni Robredo na ikulong sa ICC si dating Pangulong Duterte. Yan ang isa sa mga isiniwalat ni Antonio Trillanes IV. Anya, malalim ang pagkakaibigan ni VP Sara at Mayor Leni. Kaya nga raw walang imik ang dating bise sa issue ng impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si Leni Robredo raw ang nanalo noong 2022, malamang wala ngayon sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nagsabi niyan, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa panayam sa programang Storycon ng One News, ibinulgar ni Trillanes ang di umano'y tunay na posisyon ni Robredo noong kampanya. Sinabi nila na ang posisyon nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Hindi lang yun, mismong kampo raw ni Senator Bam Aquino ang nakiusap na i-delay ang arrest warrant laban kay Duterte dahil baka makasira sa kanyang kandidatura. Sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Pero teka, fast forward nito lang March 2025, biglang bumaliktad ang tono ni Robredo. Sa isang press con, kasama si ngayoy Congresswoman Laila De Lima, sinabi ni Robredo na ang kasong hinaharap ni Duterte sa ICC ay unang hakbang sa hustisya. Yun lang, yung lahat lang na sinasabi ngayon, ano to first step towards accountability, justice, na pinagdaanan din ni Sen. Laila. Kaya, all this talk about everything that's happening, about the process, about how unfair everything is, lagi kong nababalik dun sa sitwasyon. Sa kabila niyan, sabi pa ni Trillanes, hindi siya susuporta kay Robredo sa 2028. Bakit? Kasi raw malalim ang samahan ni dating VP Leni at ng kasalukuyang VP Sara. Tahimik daw si Robredo sa impeachment ni VP Sara. Hindi raw ito ang leader na kayang manindigan laban sa Duterte dynasty. Up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. She's quiet. Patunay daw niyan ang Robredo-Sara o Rosa tandem noong 2022 elections. Sa isang araw punto ng kampanya ng Leni Kiko na Echepera, si ngayoy Senator Kiko Pangilinan. Isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo-Sara alliance. So meron ng ganon ever since. Magkaalyado nga ba at magkaibigan sina Leni at Sara? Noong September 2024, kung kailan lumalaki ang lamat ng unit team ni VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos, matatandaang biglang dumalaw si VP Sara sa bahay ni Leni sa Naga. Ayon sa kampo ni Robredo,
personal lang yan. Noong sumunod na buwan, si Sara mismo ang umamin, ginamit siya ng mga Marcos para matalo si Robredo. Tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko, bakit? I was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Ngayon, ang tanong kung si Leni Robredo nga kaya ang nanalo noong 2022, talaga bang makakalusot si Duterte? At kung nananahimik siya ngayon sa mga issue kay VP Sara, ano pa ang katahimikan ang dapat nating bantayan? Sa mundo ng politika, hindi lahat ng tahimik walang ibig sabihin. Wala pang tugon sina Robredo, VP Sara at Senator Bam sa mga ibinulgar ni Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. At kaugnay na balitang yan, kasama po natin ngayong gabi si Attorney Barry Gutierrez. Siya ang dating spokesperson na ngayon si Mayor Leni Robredo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Thank you for your time. Magandang gabi, Ed at Mayan. At kaklaruhin ko lang, dating spokesperson. Oh, yes, sir. Hindi Yes, sir. yung spokesperson. Yes, sir. Well, sir, but we're talking to you kasi you're somebody who's, of course, in constant communication and with Lenny, and of course, you know her better than most of us ever would. So Yeah. that's why we're also talking to you. But sir, let me start off with this. Yung assertion kasi nitong si Trillanes kanina, ang sabi niya kasi, di ba, si VP Lenny daw, noong 2022, told him that she would be against the surrender of Duterte to the ICC. Now I backtrack a bit. I looked back a bit to that time. In January 2022, in an interview with Jessica Soho, the other channel, of course, GMA, ang sabi nila ni, she will allow the ICC to probe the drug war, and she will propose that we restore our membership sa ICC. So that's one aspect of it. But when she was asked if Duterte should be prosecuted for crimes against humanity, ito po yung sagot ni Lenny dun sa interview with Jessica Soho. I do not have the capacity to say whether or not he needs to be prosecuted because it is still in the preliminary stage of investigation. So that kind of leaves po a bit of a leeway or room for some questions on whether or not she has a firm stance on whether to prosecute and or surrender Duterte to the ICC. Okay. Hindi, first of all, I just like to say na I have the utmost respect para kay Senator Trillanes. So I'm sure, whatever opinion he has on this, he has his basis. I don't know whether nagkausap sila ni VP Lenny. I'm not aware of this. This is the first time I'm actually hearing na merong ganitong sinabi supposedly at that time. But like you, nag-rely ako on ano yung mga official positions ng kampanya at ano yung mga sinasabi ni VP Lenny sa mga iba't ibang interview nung panahon na yun. At very clear, at that time, wala pa namang arrest warrant, wala pang kaso. The ICC case was still in its investigatory phase. Yes, sir. And her position was very, very clear. She will cooperate with the ICC investigation. Pangalawa, she went one step further and said she will push for the return of the Philippines as a member of the International Criminal Court. So Yes, that's a very, very clear position on the ICC issue. And personally, my expectation would have been kung bumalik tayo sa ICC, if she had won, bumalik tayo sa ICC, we had fully cooperated with the investigation. If ever umabot sa puntong lalabas yung arrest warrant, as it did, I'm sure, di ba, she would have cooperated. In fact, nung lumabas yung warrant this year, the statement she gave was that this was an important first step in achieving justice for all of the victims of the drug war. So ako, I don't think that yung mga sinabi niya during the campaign, yung sinabi niya more recently, indicate that she would have gone any other way, at least on the issue of the ICC. Okay. Ako, sir, yung isang claim ni dating Senador Trillanes, curious kami, totoo bang malalim ang pagkakaibigan ni Mayor Lenny at VP Sara? Total, tapos naman na yung 2022 elections. Totoo bang nagkaroon ng Robredo-Sara tandem at some point? And
kasi sir, ilang beses inopose or nagpatutsyada si VP Sara kay Mayor Lenny. Yeah. So paano po ba nangyari yung friendship kung totoong meron? Yeah, ako, ito nga yan di ba? Ang masasabi ko lang, kung magkaibigan nga sila, si VP Sara had a strange way of showing it. Dahil grabe yung banat kay VP Lenny while she was actually Vice President. Tinawag siyang fake VP, nag-allege ng supposedly may mga massive fraud nung 2016 elections, naglabas ng kuno ng mga chismis tungkol sa kanya. I know personally kasi di ba, I was put in a position na kailangan ko sagutin many of the attacks that VP Sara actually made under then Vice President Mayor Sara made under then Vice President Leni Robredo. So ako medyo na hindi ko alam kung ano ang basis for saying na magkaibigan sila kasi etong last year just to put it in context, yung dumalaw si VP Sara sa Naga, as far as I know, that was the first time they had actually physically met in person in more than 6-7 years. And as far as you know, walang malalim na friendship, sir. I never saw it, In all the years na magkasama kami ni VP Lenny, I never saw malalim na friendship. What I saw was yung atake, di ba? I mean, I don't know whether probably they had a cordial relationship as far as I know, ganon. But kung malalim, I never saw anything to actually support that. So you probably have to ask si Senator Trillanes ano yung kanyang basis for actually making that statement. Yes, sir. Sir, I also recall that yung mga pagtawag ni Sara Duterte noon na fake VP. Si VP Robredo. And that happened several times in her official statements. But be that as may, sir, may naungkat si Regina Lay, yung aming business editor, na old story from the Inquirer, December 2015. Okay. During the campaign for Vice President. Campaign, sir. Yes, sir. Campaign na siguro to. Yes. Hindi pa sir campaign to. About to start the campaign. December 2015 2015 before the 2016 elections. Lenny and Sara Duterte, friendship beyond politics. Ang quote ni Lenny is, "I hope politics will not ruin our friendship," said Robredo of former Davao City Mayor Duterte during a brief visit here on Tuesday. "Magkaibigan kami," Robredo told reporters of Sara. "Even before, when I come to Davao, I always find time to talk to her. She was mayor when my husband was the ALG secretary, so we're friends." Ayun lang. I understand what you're saying. As far as you know, especially when you became spokesman, that's as far as you can talk about it. Pero baka mamaya dito may hinuhugot si Trillanes na friendship from way back that may have changed over the years as well. Posible, but and yun guys binabanggit ko kanina, as far as I know, that was the last time they met during the lead up to the 2016 elections. Nagpunta siyang Davao as part of the campaign activities at nagkita sila. If I remember very clearly that there was a photo, and I think that article actually arose from yung meeting na yon, di ba? Na nakita nga sila sa Davao. But after that, and certainly throughout her entire term as Vice President from 2016 to 2022, I am not aware at all of any time wasn't a very friendly environment anymore. It wasn't friendly at all. At least from my perspective, kasi ako nakikita ko lang kung ano yung nangyayari. They never met. Di sila walang usapan, at ang nangyayari nga yung atake pa in a very very public forum. So I mean, posible baka dati ganon, but then things change, and I don't know whether they've been able to rebuild, kung meron bang i-rebuild after that. Okay. Sir, from ICC to impeachment, may sinasabi rin ho si dating Senador Trillanes, tila talaga namang tikom ang bibig ni Mayor Lenny sa issue ng impeachment. Parang totoo po yan. Bakit nga ho ba sa pagkakaalam ninyo, ayaw na niyang magsalita about impeachment, ayaw na niyang makisawsaw, paano po ba? Hindi lang naman impeachment, di ba? She has not really been commenting on national issues for the better part of the last 3 years. And bahagi yan nung kanyang pag-shift ng focus from national to local.
sinabi naman niya yan when the 2022 elections ended, sinabi niya na magfo-focus muna ako on angat buhay as part of yung kanyang continued advocacy, but also on a return to Naga, which culminated in her running for mayor and now being mayor of Naga City. So hindi lang impeachment yan. It's really everything. She has not been talking about national issues, and that's really part and parcel of yung kanyang decision na mag-focus muna on local as opposed to national. Okay, with that? Teka, pasigit. Okay, Sir, go ahead. one last. One for the road. Go. Sure. One for the road. Sir, akala ko ba magkakaibigan kayo? No, I don't mean with Sara Duterte. I mean magkakaalyado kayo ni Sani Trillanes. What's happening now? What's happening? Yeah. I mean, I continue to hold si Senator Trillanes in the highest esteem. Wala akong ina-attribute na mali siya dito. It's just him stating her reasons bakit sa tingin niya hindi na dapat si Leni Robredo ang maging kandidato ng progressive forces, for want of a better description, in 2028. And he's certainly entitled, di ba, to have that position and to push for that position. Mahaba pang mga mangyayari pagdadaanan dito. Si VP Leni, quite honestly, has not actually made any pronouncement regarding her intentions or her preferences for 2028. And I'm sure, di ba, when the time comes, yung mga magsusupport naman kay VP Leni will also try to make their own case the same way that si Senator Sani is making his case right now. And ako, hindi ito nanggagaling sa any place of malice, di ba, or ill will. Nanggagaling lang ito sa, tingin ko, honest perspective on sino ba yung in the best position to actually take the lead going into 2028. And I respect his opinion on that score. Okay. With that, sir, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni Mayor Leni Robredo. Salamat po, sir. Hiniling sa Korte Suprema ng mga dating maestrado nito na pigilan ng Senado na aksyonan at tuloy ang ibasura ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Inutusan na rin ng kataas-taasang hukuman ang kampo ng bise na magkomento sa inihaing mosyon ng Kamara. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Kahapon lang nang iapela ng Kamara ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tumugon na dyan ngayong araw ang SC at pinakokomento nila dito ang kampo ng bise. Binigyan sila ng Korte Suprema ng 10 araw para isumite ang kanilang komento. Natanggap na rin ng SC ang motion for intervention na inihain naman ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Pero wala pang tugon dito ang kataas-taasang hukuman. Kasabay niyan, kinalampag kaninang umaga ng iba't ibang grupo ang harapan ng SC para ipanawagang ituloy ang paglilitis kay VP Sara. Ayon kay Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas at pamangkin na dating Pangulong Noynoy Aquino, mawawalan ng pagkakataong mapanagot ang mga tiwaling leader kung hindi matuloy ang impeachment trial. Hindi pwedeng mawala yung proseso ng impeachment, otherwise maulit po nangyari nung panahon ng diktadura na yung mga matataas na opisyal wala talagang salbabida yung taong bayan kung sila yung mga abuso. Nagsanib puwersa naman ang Isang Bayan Coalition na binubuo ng ilang retiradong mahisrado ng Korte Suprema, mga eksperto sa batas at ilang religious at pro-democratic groups para maghain ng consolidated motion for reconsideration at intervention. Hiniling nila na maglabas ng status quo anti-order ang SC para pigilan ang Senado na umaksyon o ibasura ang impeachment complaint. Bakit naman mag-e-execute sila kaagad? Meron pa namang motion for recon. Meron pa namang puwang. Ang ika nga nito, hindi pa ho final ang kaso. Suportado naman yan ng ilang kongresista. Sana wag magmadali masyado yung Senado kasi para silang babiyahe ng jeep, hindi pa puno, gusto nila umarangkada. At pag umarangkada sila, ang mangyayari, ang may iwan, yung katotohanan, pananagutan, at yung katarungan. If the impeachment case is dismissed, then we have practically it's to the country's loss. Never natin malalaman at never masasagot ang mga katanungan matagal na nating hinihingi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Handa na ang Senado na pagdebatehan ng impeachment complaint laban kay VP Sara bukas. Pero ang ilang senador, ngayon pa lang desidido na sa kanilang posisyon kung dapat pa rin bang umusad ang impeachment trial. Narito ang aking report. Ginawa na raw ng mga senador ang kanilang assignment para sa debate bukas. Kung itutuloy ba nila o hindi ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan, maraming senador ang nagsabing nabasa na nila ang 97-page decision ng Korte Suprema. Kaugnayan sa pagdeklara ng SC na unconstitutional ang impeachment case laban sa bise. Si Senator Bato de la Rosa handa raw kahit uminit at humaba pa ang debate bukas. Binasa ko yung Supreme Court ruling twice. Ilang pages yun? 27, sir. 27, kaso hindi ko lang ma-memorize dahil tanda na ako eh. Ready na ako. Hindi naman ako nagmamagaling-galingan. No? Pero kung mauuwi sa botohan, inaasahan daw ni Senator de la Rosa na silang 7 miyembro ng Duterte Bloc ay boboto para ibasura ang reklamo. Para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdebatihan yan, nagsalita ng Supreme Court Ha? Nagdesisyon ng Supreme Court, bakit magdebate pa tayo? Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court. Except God. Case closed. As far as I'm concerned. Ang neophyte senator na si Senator Erwin Tulfo, inaasahan daw na mainit ang magiging debate bukas. Lalo't nariyan ang grupo ni na Senator Risa Hontiveros na niniwalang dapat na ituloy ang impeachment trial at hintayin muna ang final decision sa motion for reconsideration ng Kamara. Pag-uusapan din daw ng mga senador bukas kung hihintayin pa ba ang desisyon ng SC sa motion ng Kamara. Hanggang ngayon, gusto pa rin daw sana ni Senator Tulfo na matuloy ang paglilitis kay VP Sara. Yung desire nyo na sana ituloy? Very much na gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Ano ba meron dito? O sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, walang ibang tatalakayin bukas sa plenaryo kundi ang impeachment case ni VP Sara. Malamang daw talaga na mauuwi ito sa botohan. Pero si Senator Mig Zubiri sinabing hanggat hindi pa nagdedesisyon ng SC sa apela ng Kamara, dapat irespeto ang desisyon ng hukuman. At kahit hindi pa ito final and executory, ito pa rin ang nananaig at dapat sundin sa ngayon. Tumaas ang trust and performance ratings ng Kamara habang bumaba naman sa Senado base po sa pinakabagong survey ng Okta Research Group. Mula 49% noong first quarter, umakyat sa 57% ang nagsabing tiwala sila sa Kamara. Umakyat din ang kanilang performance ratings. 55% ng mga tinanong sa survey ang kontento raw sa trabaho ng mga kongresista. Kabaliktaran ng Senado na siyang bumaba ngayon. Mula 57% trust rating, nasa 49% na lang ito ngayong quarter. Bumaba rin ng 6% or ng 6 na percentage points ang mga kontento sa trabaho ng mga senador. Ginawa ang survey mula July 12 hanggang July 17 kung kailan kasagsagan ng issue sa impeachment ni VP Sara Duterte, pati na ang issue ng mga nawawalang sabongero. Arestado ang isang Pinoy sa California dahil sa umunay pagsuporta niya sa designated foreign terrorist group na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Kinumpirma yan ng US Justice Department. Mark Lorenzo Villanueva, 28 years old at isang Filipino green card holder ang pagkakakilanlan ng inaresto. Nangako raw umano ng kanyang katapatan at nagbibigay daw ng financial support si Villanueva sa ISIS. Na-recover din kay Villanueva ang umano'y bomba nang arestuhin siya kaninang umaga. Nakarating naman na ito sa ating Department of Foreign Affairs at minomonitor na nila ang kaso. Handa rin daw silang magpaabot ng nararapat na tulong kay Villanueva. Aminado ang DSWD na may mga kailangan pang repasuhin sa 4-piece program. Kabilang sa nirekomendahan ni Secretary Rex Gatchalian ang mas mataas na ayuda sa mga beneficiaries na may anak na senior high school. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa isang maliit na karinderya, kumikita ng 4,000 pesos kada araw si Rosario Rosaldo. Miyembro siya ng 4-piece na 12 taon nang umaasa sa ayuda ng gobyerno. Katas ng 4-piece ang kanyang maliit na negosyo na nagsisilbing sandalan tuwing kinukulang ang mahigit 3,000 piso na natatanggap niya kada 2 buwan. Ay, hindi naman po totally talagang umaasa. Kumbaga, malaking tulong po yung 4-piece na sa akin. Lalo na po yung
yung pag-aral sa mga anak. Sa kabilang dako, may mga gaya ni Lourdes Campano na nakapagtapos na at nakakita ng liwanag sa tulong ng 4Ps. 5 taon siyang miyembro habang nagsi-street sweeping. May sahod na 14,000 kada buwan. Kulang sa pang-edukasyon ng mga anak, kaya malaking bagay ang ayuda. Nagsikap siya. Siyempre, mahirap lang kami. Nagkaroon siya ng karangalan, naging cum laude. Pero hindi lahat ng kwento ay puno ng pag-asa. Si Carlito Villaver, 7 taon nang naghihintay na mapasama sa 4Ps. Construction worker siya sa umaga at tanod sa gabi. 4 ang kanyang anak na binubuhay. Anong dahilan? Bakit hindi ako ma-aproban sa 4Ps? Yung iba naman halos may angat sa buhay pero bakit membro ng 4Ps? Membro ng 4Ps pero yung 4Ps pinantotongit lang, pinansusugal. Binatikos niya ang umano'y di patas na pagpili at pang-aabuso sa programa. Mga isyong gustong imbestigahan ni Senator Erwin Tulfo na nagmungkahi pa nga na buwagin ang 4Ps at gawing kapital sa negosyo ang ayuda. Nilinaw naman ng DSWD na bukas sila sa reforma at may mga hakbang na para linisin ang listahan ng benepisyaryo. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, dapat makatwiran, batay sa datos at makatao ang mga pagbabago. Pinag-igting natin yung case management. So umiikot yung mga social workers natin to look at the level of living ng mga pamilya. Maganda ba yung buhay? Kailangan pa ba na sa programa? Sa ngayon, nasa 4 na milyon ang benepisyaryo ng 4Ps. Higit 59,000 naman ang tinanggal matapos di pumasa sa assessment o nagkaroon ng mga paglabag sa requirements. Nananatili ang hamon kung paano tunay na matutulungan ang mahihirap na pamilyang Pilipino. Hindi lang sa ayuda, kundi sa pag-alis sa kahirapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pinagkaguluhan sa kanyang fan event dito sa bansa ang hot Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Niyakap pa nga niya ang ilan sa kanyang lucky fans sa Mall of Asia sa Pasay. Naka-perfect score pa si Manny sa palarong Pinoy Henyo for the promote ang aktor sa bago niyang pelikula na Freakier Friday. Sequel yan ng 2003 box office hit na Freaky Friday starring Lindsay Lohan at Jamie Lee Curtis. Showing na sa mga sinehan simula bukas ang Freakier Friday. Marami pa akong baong chika mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, News 5 exclusive, TNVS driver binangga ang mga nakita niyang hold-upper sa Caloocan City. Higit 1 bilyong pisong pera ng GSIS ini-invest sa online sugal ayon kay Senador Risa Hontiveros. Rocket launch sa China o ng China namataan sa kalangitan ng ilang probinsya sa Pilipinas. At ang reunion ni Charlie Puth at BTS Jungkook. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtagumpay ang dalawang hold-upper na umatake sa Caloocan. Hinabol sila at binangga ng isang TNVS driver na nakakita sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Nakunan sa CCTV ang isang rider at isa pang lalaki na tila may inaabangan sa isang kanto sa MacArthur Highway sa Caloocan City kaninang umaga. Maya-maya pa pagdating ng isa pang lalaki, agad siyang pinalibutan ng dalawa. Tinutukan nila ng baril ang biktima at kinuha ang dala niyang bag. Pagkatapos ay agad umalis ang dalawa sakay ng motorsiklo. Tiyempo namang napadaan ang isang TNVS driver na nakakita sa holdapan. Hinabol niya ang motorsiklo, hindi na nakita sa CCTV pero pagkaraan ng ilang metro ay inabutan at binangga ng TNVS driver ang motor. Nagalit po ako sa ganyan kasi katulad namin marami kaming
maraming nabibiktima na pinapatay, na walang kalaban-laban, lumalaban ng patas. Binangga ko talaga sila kasi yun ang paraan ko para matulungan yung matanda. Hindi ko alam na may pera palang ganun kalaki si tatay. Ang nasa isip ko lang, baka pamasahe lang ng matanda yung pera, kinuha pa nung nakariding in tandem, kawawa naman. Sakto ring may mga pulis sa lugar. Agad na aresto ang rider pero nakatakas ang angkas niya. Nabawi ang 152,000 pesos na laman ng tinangay na bag. Pati na rin ang motor ng mga suspect at ang baril na isa lang palang replika. Base sa investigasyon, posibleng nasundan ng mga suspect ang biktima papunta sa bangko. Na-pattern na po talaga kasi tinanong po namin siya during investigation. Hindi lang po ito yung unang pagdideposit niya na inutusan siya ng amo niya. Napag-alaman din na dating may kasong murder ang naarestong suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Tumanggi na siyang magsalita. Tinutugis na ang kanyang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pinalakas ng Pilipinas at India ang kanilang ugnayan sa defense at security. Nangyari po yan kasabay ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Julie Baiza. 13 kasunduan ang nilagdaan ng India at Pilipinas kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Narendra Modi. 4 dito ang may kaugnayan sa military o defense forces. Kabilang dyan ang enhanced maritime cooperation ng Coast Guard ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ng Pilipinas at India na magtatatag ng mekanismo para sa information sharing, service-to-service talks at training exchanges ng sandatahang lakas. Nagpasalamat naman si Marcos kay Modi sa suporta ng India sa mapayapang pagresolba sa sigalot sa West Philippine Sea at sa pagkilala sa International Law at 2016 Award sa South China Sea Arbitration. Mula ngayong araw, opisyal na ring strategic partner ng Pilipinas ang India. The possibilities represented by the strong upward trajectory of our two economies, as it does to the growing alignment of our interests and views on the challenges and imperatives of our time. Act is policy. Friends, Or Mahasagar vision. the Philippines is a key partner in our Act East policy and the Mahasagar or Ocean Vision. We are committed to peace, security, prosperity, and a rules-based order in the Indo-Pacific region. Ngayong gabi, haharap naman si PBBM kay Indian President Draupadi Murmu. May banquet dinner ding inihanda para sa delegasyon ni Pangulong Marcos. Hanggang August 8 ang state visit ni PBBM sa India. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Julie Baiza ng 1PH. Higit 1 bilyong piso umano ang ininvest ng Government Service Insurance System o GSIS sa online gambling. Yan ang isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech. Ang ipon daw ng milyon-milyong GSIS members ang ginamit na pang-invest. Ayon pa kay Hontiveros, nag-invest din umano ang GSIS sa 3 kumpanya na walang maayos sa track record. Base raw yan sa 2023 COA Annual Audit Report. Dahil dyan, nangangamba ang senadora na baka maapektuhan ng pensyon at ipon ng GSIS members. Wala pang payag dito ang GSIS at ang naturang online gambling platform. Pinasok ito ng GSIS when DigiPlus's shares were being offered at a peak of 65.30 pesos. Those shares have since hit a low of 13.68 pesos. Lugi na. Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi pwedeng tumuntong sa kasino. Lalo na, hindi pwedeng magsugal doon. Kaya, bakit ang GSIS naman, todo taya at ginawang puhunan ang pera ng public employee sa sugalan? Kinumpirma ng social media star na si Bretman Rock na break na sila ng kanyang partner na si Justice Fester. Sa IG story, sinabi ni Bretman na mutual decision ang kanilang paghihiwalay matapos ang higit 1 taong relasyon. Sa kabila niyan, friends pa rin sila ni Justice. Mas pinili raw nila na mag-focus sa kanilang mental health at self-love.
susunod, rocket launch ng China na mataan sa kalangitan sa ilang lugar sa bansa. Tricycle driver pinutulan ng paa matapos araruhin ng truck sa Nueva Ecija. At K-pop rock band na Day 6 babalik sa Pilipinas. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hanggang sa Pilipinas, namataan sa kalangitan ang pagpapakawalan ng rocket ng China. Narinig din ang mga sunod-sunod na pagsabog o mga sonic booms sa ilang probinsya. Nasa frontline na balitang yan, Ian Suyu. Laka! Halabi! Rocket! Sa kuha ng video na ito, aakalain mong kometa ang namataang bumubulusok mula sa himpapawid sa bayan ng Rojas sa Palawan kahapon ng umaga. Yun yung rocket? Ang pagbulusok na yan, nakita rin sa katabing lungsod ng Puerto Princesa. Kahit sa Tampakan, Cotabato sa Mindanao, namataan ang misteryosong liwanag. Ang mga ito, nakumpirmang pagbagsak ng debris mula sa Long March 12 rocket launch ng China. Nag-blast off ang rocket mula sa commercial launch site sa Hainan Province. Kabilang sa mga identified drop zones ng debris launch ay nasa layong 21 nautical miles mula Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Ayon sa Philippine Coast Guard, 5 magkakasunod na pagsabog o sonic boom ang narinig nila malapit sa mga probinsyang may sightings ng rocket. Paliwanag ng Philippine Space Agency o PhilSA, maaga rin daw nag-abiso ang China sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungkol sa rocket launch. Weeks before, nag-issue na ng notice to airmen, yung Aviation Authority ng China, to our own CAAP. Tapos sila yung nagbigay sa atin ng information kung saan yung possible drop zones. Ayon sa Philippine Space Agency, normal lang naman daw na daanan ng airspace ng Pilipinas mula sa mga rocket launch ng mga katabing bansa, kagaya na lamang ng Japan, China at South Korea. At mula noong July 15, ito na raw ang ikatlong beses na may dumaan sa airspace ng bansa. Ang Long March 12 carrier rocket ay may dalang internet satellites na ipupwesto sa kalawakan. Sa kabila ng pagdaan sa Philippine airspace, wala naman daw bumagsak na debris sa kalupaan. Hindi rin naman daw ito nakakaapekto sa seguridad ng mga nasa paligid ng drop zones. Pero may paliwanag ang PhilSA, kung may matatagpo ang debris, huwag itong hahawakan at agad i-report sa mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. 6 ang sugatan sa pang-aararo ng truck sa Gapan, Nueva Ecija, kabilang isang tricycle driver na kinailangang putulan ng paa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng truck sa highway. Pagliko, dumiretso ang truck sa waiting shed na nagsilbi ring paradahan ng mga tricycle. 4 na tricycle ang inararo ng truck. Kabilang sa mga sugatan ang 4 na tricycle driver, isang pasahero at isang vendor matapos maipit sa mga sasakyan. Base sa investigasyon, bigla raw nawalan ng preno ang truck. Pumayag naman ng kumpanyang may-ari ng truck na sagutin ang gasto sa ospital ng mga biktima. Sa ngayon, nakakulong na ang truck driver na sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Tinamaan ng kidlat ang kable malapit sa Antipolo Station ng LRT2. Nakahinto lamang noon ang tren nang kumislap ang kable. Pasado alas 3 ng hapon, nagpatupad ng provisional service sa LRT2. Ang naging biyahe ng tren ay mula Recto Station hanggang Araneta Center sa Cubao lamang at pabalik. Pasado alas 4 ng hapon nang magbalik sa normal na operasyon ang LRT2. Oy, good news sa mga nagbabalak magtampisaw sa Boracay, mas mapapadali na ang pagpunta sa isla sa tulong ng inilunsad na automated ticketing system doon. Nasa frontline ng balitang yan si Juan Gualvez. That's one check sa bucket list ni Jasmine. First time niya kasi magbaboracay at kasama pa ang kanyang parents na galing Finland. Yun nga lang, pagdating sa Tabon Port sa Aklan, nahirapan si Jasmine sa paglipat-lipat ng mga counter para magbayad ng terminal at environmental fee, pati na ng sasakyang bangka. Medyo hassle nga kasi
madami ka pang dadaanan na pila para ayun, malaman mo kung paano makapunta Boracay. Hindi na bago ang blockbuster na pila sa port. Kahit kasi hindi peak season, dinadayo pa rin ng turista ang Boracay. Bilang sagot, inilunsad ang Let's Go Boracay. Isa itong online at web-based platform para sa automated ticketing system papunta sa isla. Mula sa pag-register ng mga personal na detalye hanggang sa pagbabayad sa mga kinakailangang fees, lahat sa website na lang gagawin. Pwede magbayad via e-wallet, credit card o personal na magbayad sa counter. Oras na makompletong proseso na maaaring gawin advance, maglalabas ito ng QR code na ipepresenta na lang sa port kasama ang valid ID. Instead of a 30 or 45-minute journey, it's now about 10 to 15 minutes the journey. So we were able to cut more or less 50% of the travel time. So they have more time to go to Boracay. May nakapwesto ring mga tablet sa counter ng port sakaling hindi nakapag-register online ang darating na turista. May feature din itong web-based platform na pwedeng i-scan ang inyong valid ID para makuha yung mga personal na detalye. At dito, mas less hassle na yan para sa mga turista, lalo na yung mga tinatamad magsulat ng kanilang mga personal na information. Approved naman sa LGU ang sistema na lalo raw magpapalakas ang turismo sa Boracay. Ang purpose talaga ay yung convenience. Mawala na yung queuing na yan, and then this will be now the direction kasi I want Malay to be a smart city. So it should be na cashless na Malay in the future. Lessen pa yung burden kasi no, so for the tourist. Nababasa ko lagi yan in Facebook, in TikTok, especially yung mga peak seasons na talagang reklamo talaga ng turista yung pagpila nila dito. Siyempre, pag peak season pa, summertime, mainit. 35 pesos ang convenience fee para sa automated ticketing system na proudly Pinoy made. Pero sa ngayon, libre pa muna ang paggamit ng Let's Go Boracay hanggang September 1. Sa kabila ng modernization, tiniyak ng tech company na walang mawawala ng trabaho. For the maintenance of the system, part of our revenue is being we have a partnership with the provincial government. So about 2% is remitted for additional revenue, and part of the collected proceeds will also be charitable. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan ang buwayang friendly at yumayakap. At Charlie Puth at BTS Jungkook nag-reunion sa Amerika. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Heads Up Pillow My Day. Babalik sa Pilipinas para mag-concert ang K-pop rock band na Day 6. Para yan sa kanilang 10th anniversary concert na The Decade. Sa January 24 yan next year sa Mall of Asia Arena. Stay tuned muna for ticket details. Bukod naman sa Pinas, ay magko-concert din ang Day 6 sa South Korea, Malaysia, Hong Kong, Vietnam at Thailand. Nag-reunion ang American singer na si Charlie Puth at ang BTS member na si Jungkook. Sa video na ipinost ni J-Hope sa Instagram, makikita ang kanilang bonding sa Los Angeles sa Amerika. Pinakita pa ni Charlie ang pinaglalaroan niyang fidget spinner. Last 2018 nang mag-perform sila live sa MBC Plus X Genie Music Awards sa South Korea. Nag-collab din sila para sa kantang Left and Right last 2022. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, hindi pangkaraniwan ang pet ng isang lalaki sa Germany. Abay, ang kanyang kinakadal lang naman, isang buwaya. Walang takot ang lalaking yan sa pagyakap sa 8 talampakang buwaya. Nilapit pa niya sa kanyang mukha. May pagkakataon pang pinapatong ng lalaki ang buwaya sa kanyang katawan.
Sa kabila nito, hindi naman siya kinakagat ng buwaya. Ayon sa lalaki, tiwala sa kanya ang buwaya. Kaya, ganun na lang din ang tiwala niya ang hindi siya sasaktan nito. Talagang kailangan may tiwala sa kanyang buhaya, no? Kasi baka kagating yung buhaya eh. Siya Ako, pala yun. pasa ko dito. Pasa ko dyan. Siguro tayo na lang ang magyakapan o kaya yung mga jowa na lang natin ang yumakap sa atin. Huwag na yung buhaya na yan. Nakakatakot. Kung touch lang, okay lang. Pero kung Ayoko din magsuswim, ng touch. Baka biglang ganun, no? Okay. Wag na. Alam mo, ginata ang... Ayun. Ayoko na. Tutuwa tayo. Alam ko kung saan ka pupunta eh. Alam ko Natawa din. na ako eh. Nakatingin na ako ng buhaya eh. Lasang chicken. Depende sa pagkakaluto naman. Lahat naman lasang manok eh. Lahat ba? Oo, pati nga. Pati baboy? Joke lang. Ayan na po sila. Ano, kaya mo pa? Diba? Uy, Martes pala. Daga, palaka. Pati daga? Oo, nasa luto yun eh. So, anong luto yung sa'yo, ginatan? Gigataan mo lahat. Parang chicken din. Sige na nga, yan po ko rin siguro nito. Paghimay sa malaking headlines. Halika sa mga pet lover. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Ginagawa bang pets mo yan? Yung daga. Pwede. Daga. Di ba klaseng daga? Abay, hindi tayo matapos-tapos. Kami niyo kasagas magbolita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Adrian Gao. Magandang gabi.